Magiging mala Singapore nga ba ang Mindanao kapag humiwalay na ito sa Pilipinas? Medyo brutal at purong katotohanan ang mga isasagot ko tungkol sa tanong na ito. At baka hindi kayanin ng mga taga Mindanao ang kanilang mga maririnig. Kaya ini-upload ko ang full video ng topic na ito sa aking YouTube channel dahil doon malaya akong sabihin ang katotohanan. Para mahanap nyo ang full video, pumunta lang kayo sa YouTube, i-search ang Mike Bueno, i-click ang aking channel, at i-click ang videos. At makikita nyo na ito agad. Pakiusap ko lang po, malaya po kayong magkomento doon ng inyong saloobin. Basta ang request ko lang po ay tapusin nyo muna ang buong video bago po kayo magkomento. Maraming salamat po. So ayon sa survey mga ka-idol na marami ang pumayag na gawin na ang Pilipinas Republic of the Mindanao na po. Kasi ang dami na ang nagsabi, marami na nag-comment at ayon napagkasunduan na at pinirmahan ng mga ka-idol na baguhin na ang pangalan ng Pilipinas Republic of the Mindanao na. Paano kung isang araw ideklara ng Mindanao ang kanilang kalayaan? Sa araw na yon, ang mga leader ng Mindanao ang kanilang independence at magkakaroon sila ng sarili nilang flag. Isang Muslim leader ang posibleng maupo bilang unang presidente ng bagong bansa. At dahil sagana sila sa langis, ginto at agrikultura, pwede silang bumuo ng isang matatag ekonomiya kung tama ang pamamalakad. Kapag bumukod ang Mindanao, kakailanganin nila ng sariling military. At malamang, ang magiging pundasyon nito ay ang tatawaging Mindanao Army. May mga guerrilla tactics, armas, at karanasan na silang dala mula sa mga nakaraang digmaan sa mga Hapon, Kastila, Amerikano, at pati ang Marshallao kaya sanay na sila. At para lumakas, natural na hihingi sila ng suporta sa mga kaalyado, tulad ng Malaysia at Indonesia na Muslim country din. Ano ang mangyayari sa Pilipinas kung mawala ang Mindanao? Mawawala ang malaking bahagi ng food supply at natural resources na galing sa Mindanao. Pahihinain nito ang ekonomiya ng Luzon at Visayas. Habang ang Mindanao naman, posibleng maging bagong sentro ng kapangyarihan sa Southeast Asia, lalo kung susuportahan ng Malaysia at Indonesia. Kaya ang tanong, handa ba ang Pilipinas sa ganitong posibilidad?